sa iyong puso. Last week po, araw ng Lunes, kung natatandaan ng ilan na araw-araw pong tumutunghay sa pagkikinig sa impilang pinagpala, ako po ang tumayo para magbahagi noon na ang aking sharing ay tungkol sa Ama, haligi ng tahanan. At nasabi ko nga sa susunod na pagtayo ko, ibabahagi ko naman yung tungkol sa Ina, na binabangkit po dito na ilaw ng tahanan at huwarang may bahay. Kaya mula po dito sa aking binasa, mga kapatid, nais kong ipakita sa inyo ang ilang katangian ng isang tunay na ina ayon sa kwento na ating binasa. Una, mga kapatid, ano ang sabi dito? Kaya niyang isakripisyo ang kanyang nararamdaman, mapabuti lang ang kanyang anak. Ang isang tunay na ina, ang isang tunay na huwarang may bahay, ang anak, yung kanyang sariling damdamin, kaya niyang isakripisyo. Isipin po ninyo, nung una pinakikipaglaban niya dahil yun ang totoo. Anak ko po yung buhay, yung kanyang anak ang namatay, ipinagpalit niya. Ano ang sabi ni Solomon? Nung ipakuha yung tabak, hatiin yung bata. Yung kalahati doon sa isang babaeng unang lumapit at yung kalahati ay doon sa isang babaeng nang aangkin ng bata na hindi niya talaga tunay na anak. Anong desisyon ng tunay na ina? Wag po. Wag niyong hatiin, ibigay na lang sa kanya. Kahit masakit sa aking damdamin dahil alam kong tama. Ito'y mapabubuti sa aking anak, isasakripisyo ko yan. Mapabuti lamang ang batang ito, pero yung isang ina na umaangkin ng hindi niya anak, ano ang sabi? Hatiin yung bata. Hindi baling mamatay, hindi kami parehas na makinabang. Ang isang katangian po ng tunay na ina, kaya niyang isakripisyo ang nararamdaman, mapabuti lang ang anak. Kaya ang ina, mga kapatid, ay ilaw ng tahanan. Ikalawa na katangian po ay ganito, ina, gagawin ang lahat, mairaos lang ang pangangailangan ng anak. Payag po ba kayo sa aking sinabi, mga nanay? Makinig po kayo sapagkat ito'y pangangaral na ito ay naka-address para sa inyo. Sa istorya po ng 1 Kings chapter 17 verse 10 to 12, ito yung sitwasyon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lunsod, nakita niya ang babae na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari bang makiinom? Si Elias po ito nang pinapunta ng Diyos sa lugar ng Sarepta, sapagkat ng panahong iyon ay nagkaroon na ng tagutom. Ang sabi po dito ng 1 Kings chapter 17 verse 11, aalis na ang babae upang kuha siya ng tubig. Nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulit nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Tignan po ninyo, mga kapatid, hindi ba? Gagawin ang lahat. Lalabas sa tagtuyot na panahon, maghahanap ng panggatong sa malamig na lugar, mairaos lang ang pangangailangan ng anak. May mga nanay po na sa panahon ng malamig na gabi, nagagawa niyang alisin ang kanyang kumot, maibalot lang sa anak na ng panahong iyan, kailangan po ng init, hindi lamang yakap ng isang ina, kundi init, para pananggalang sa kanyang kalagayan. Eto'y katlo, mga kapatid, nanay, di baling magpaalila, maiayos ko lang ang buhay ng mga anak. Mayroon po akong mga nanay na narinig na ganito minsan ang sinasabi, anak, di baling gumapang ako sa hirap, maitaguyod ko lang ang pag-aaral mo. Kung iisipin po natin tila hindi dapat,
Tila negative. Bakit? Bakit ka magsasabing kailangan gumapang sa hirap? Pero gustong iparamdam ng inang ito, sukdulang maghirap ako. Mabigyan ko lang ng magandang bukas ang inyong buhay. Amen? Kasi minsan nakalulungkot, may mga lalaking pabaya. Pero ang nanay, kahit pabayaan ng ama ang kanyang mga anak, naroon ang ina. Binabanggit po yan sa Biblia kung paanong inaaliw ng Diyos ang Jerusalem, gayon ding inaaliw ng ina ang kanyang anak. Isa pa, mga kapatid, ito nasasabi rin ng nanay, Lord, sa akin mo na ibigay ang sakit na nararamdaman ng anak ko. Kapag yung bata sinisipon, nilalagnat, habang nilalapatan ng lunas ng isang ina, nasasambit niya sa kanyang sarili, Lord, pwede po ba? Sa akin mo na lang ibigay yung sakit na nararamdaman ng aking anak. Ewan ko kung sa tatay kayang sabihin yan. Siguro sasabihin lang ng tatay sa kanyang asawa, dalhin mo sa hospital, may pera naman tayo eh. Ewan ko lang kasi ako hindi ko pa nasabi yan. Na kapag nakita ko yung aking anak na may sakit, na sasabihin ko, Lord, sa akin na lang. Bakit? Narinig ko na sa misis ko eh. So narinig ko na sa misis ko, ayoko nang angkinin pa yung bagay na gustong angkinin ng misis ko. Nasundan nyo? Kasi nung may anak mo kaming nilalagnat, tinititigan ko lang, narinig ko yung sabi ng may bahay ko, Lord, sa akin mo nalang ibigay yung nararamdaman ng anak ko ngayon. So hindi na ako nagsabing sa akin kasi inangkin niya na eh. Nagparaya na ako. Pero ganun yun mga kapatid. Mas inaangkin at ninanais ng ina na ang sakit na nararamdaman ng anak ay maipasa sa kanya. Ito pa mga kapatid. Kapag ang bata sumali sa singing contest, yung nanay ang tense na tense bago sumalang. Amen. Nakita ko po yung aking apo na magpe-perform sa school na kanyang pinapasukan. Yung kinder pa lamang yung bata, mga kapatid. Yung nanay, yung anak ko, yung nanay ng aking apo, hindi magkanda ugaga. Kung ano ang dadalin, mga kapatid, yung costume, yung gagamitin ng bata. At nakita ko sa video, hindi naman ako sumama, binidyo ng lola. Habang sumasayaw yung anak sa harapan, yung aking anak na naroon sa likuran, sayaw din ng sayaw. Pinasusundan at pagkatapos nung matapos po yung program, sabi nung ina sa kanyang nanay, sa misis ko, Ma, natapos na rin ang tense ko. Yung kanyang anak, relax na relax kasi nakapag-practice naman yung nanay na hindi naman sasayaw sa harapan ng mga tao, yun ang tense na tense. Siguro tama ako mga kapatid, mga nanay na narito. Kapag sasalang ang anak mo sa singing contest o sa mga sayawan, tense na tense ka. Ikaw ang tila, kung pwede nga lang agawin mo yung microphone sa anak mo kung hindi pa nagsasalita siya eh. Yan po ang damdamin ng isang ina. Eto, nung bata pa kayo, gusto ni nanay na magkaterno kayo ng suot na damit. Ranas ko po yan. Kasi yung aking may bahay mananahi, yung mga anak naming babae, itinatahi niya ng damit katerno doon sa damit na isusuot niya. Umayaw na lang yung mga bata na magdalagitan na, Ma, pwede ba? Huwag mo na kaming itahi ng damit. Bili naman na tayo sa mall. Kaya naman ni Papa kahit murang damit, mahiwalay lang tayo sa tuwing lalabas na para tayong kakanta sa amateur singing contest. Kasi magkakaterno po, 4 na babae at yung misis ko. Diba? Pero kahit napupuyat yung may bahay ko, tuwan-tuwa siya. Mairaos lang mga kapatid. Samantalang ako, sabi ko, ba't ka nagtitiis ng ganyan? Bakit ka nagpupuyat ng ganyan? Mas mura pa nga
ang gagastusin mo kung ibibili natin yung mga anak natin dyan sa ukay-ukay. Alam nyo, sagot nyo sa akin, hindi mo kayang pantayan ng salapi ang saya ng puso ng nanay na makapagdulot ng ligaya sa kanyang mga anak. Kaya naka-amen sa akin doon. Di ba? Ito pa, totoo mga kapatid. Kapag nasaktan ka, mas nasasaktan ng nanay mo. Pag masaya ka, doble naman ang kanyang saya. Sa totoo lang, kung makakapili at papayag ang anak na ang pipili ng asawa niya ay ang kanyang ina, baka yung asawa mo ngayon, hindi yan ang pinili ng nanay mo. Di ba? Minsan ang kulit ng nanay, tanong dito, tanong dyan, ma, ako ang nililigawan, hindi kayo. Ma, kami ang magsasama, hindi kayo. Di ba? Naalala ko yung misis ko nung unang ikinasal yung aming panganay, habang inihahatid namin, mukhang hihikbi, mukhang iiyak, pinagsabihan ko, ma, huwag mong agawin yung moment ng anak mo. Yung anak mo ikakasal, hindi ililibing. Huwag kang umiyak. Alam nyo, sagot niya sa akin ng pabulong, kasi naiisip ko lang, yung hirap na naranasan ko sa iyo, mararanasan din ng anak mo. Tumahimik na ako, mga kapatid. Pero yun ang totoo. Sabi ko, wag. Di ba? Sabi niyo sa akin, kasi yung para bang manhid. Alam niyo nung unang magka-boyfriend yung panganay ko, nasa Hong Kong po ako. Sabi sa akin ng may bahay ko, tumawag, kala ko kung ano na nangyari. Sabi niya, ba. Sabi ko, ano yun? Bakit? Yung anak mo may boyfriend na. Ay, sabi ko, ay salamat, mabuti. Yun lang ang sagot mo? Sabi ko, ano sasagot ko? Sabi niya, alam mo bang pinagsabihan ko siya? Ang dami-dami kong sinabi sa kanya, susumbong kita sa papa mo. Ang sagot mo, salamat, mabuti. Sagot ko sa kanya ay ganito, hindi ka ba natutuwa? May taong nadaragdag na magmamahal sa anak mo? Diba? Parang sa lalaki, daling sabihin. Pero sa kanya, dami pong explanation, mga kapatid. Pero dala nga iyon ng damdamin ng isang nanay. So, mga anak, ganyan ang damdamin ng isang ina. At sinasabi nga po, mga kapatid, ito yung ilang characteristic ng tunay na ina. Love her child unconditionally. Always put child's need before her own. Should always be willing to give up everything for her child and provide food, shelter, and love. At sa istorya po natin, mga kapatid, si nanay ang unang guro ng kanyang mga anak. Kay nanay natutong magsalita ang bata ng mama at papa. Natutong sumulat at bumasa ng abakada. Si nanay ang unang manggagamot. Naalala ko yung nanay ko noon, kahit hindi na magkonsulta sa doktor, ang galing maglapat ng gamot sa amin. Pag nilalag na aspilet, pag masakit ang ulo, hinahati pa yung medical. Akala ko, ganun talaga yon, di ba? Nung bata kami. Pagkatapos ang ginagawa pa ng nanay namin noon, dinudurog pa sa kutsara yung gamot, pagkatapos sasabihin pa sa'yo, masarap. Mapainom ka lamang, hindi ba? Si nanay ang naglalagay ng salompas, nagpapahid ng langis, naglalagay ng big kiss, magtapal ng dahon sa katawan, at si nanay ang una ring abogado ng buhay mo. Di ba? Siya ang tagapagtanggol, mga kapatid. Minsan kapag nagsumbong ka kay tatay, binato ko ng kalaro ko ng bola. Anong sagot ni tatay? Kung di ka ba naman lumabas, hindi ka tinamaan. Si nanay, ano sasabihin? Puntahan natin, sugurin natin. Di ba? Iba reaksyon, mga kapatid. Bakit? Dala po yun ng pagmamahal ng isang ina dahil yung kanyang anak, 9 na buwan na iningatan sa loob ng kanyang sinapupunan. At sa totoo lang, sabi ng misis ko, ang pagiging nanay daw walang day off. Ikaw na naghihilik na, ako nag-iisip pa ng agahan bukas ng iyong mga anak. Ang pagiging nanay po ay walang day off.
Bakit? Hindi ba? Minsan nga naipapasa mo pa sa mga apo mo yung concern mo eh. Yung malasakit mo sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon po, mga kapatid, dahil yan ang aking topic, ina, ilaw ng tahanan, huwarang may bahay. Magbibigay po ako sa inyo ng isang Bible character na madalas kapag mapakinggan po ninyo, ang nagre-rehistro sa ating isipan, siya ang dahilan kung bakit nagkasala si David. Ang binabanggit ko pong babae, walang iba kundi si Bathsheba. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 6, David was the father of Solomon who had been Uriah's wife. Naging anak ni David Solomon sa dating asawa ni Urias. Kung babalikan po ninyo ang Matthew, mga kapatid, meron pong 4 na babaeng binanggit dito na pinagdaanan ng saling lahi ng Panginoon. Ang mga babaeng ito, kung titignan nyo sa Old Testament, tila delinkwente ang kanilang mga buhay. Yung una si Tamar, ikalawa si Rahab, ikatlo si Ruth, at ang ika-4, hindi man binanggit ang pangalan ng babaeng ito, pero binigyan siya ng identification who had been Uriah's wife, na dating asawa ni Urias, na ang pangalan ng babaeng ito ay si Bathsheba, at si Bathsheba po ang ina ni Solomon. At kilala niyo si Solomon? Si Solomon ang humaliling hari kay David. Marami pong naging asawa si David, 8, mga kapatid. Pero isipin po ninyo, sa 8 naging asawa ni David, ang ipinalit ng Diyos, nakapalit niya bilang hari, galing sa isang babae na ang pangalan ay Bathsheba. Sino ang babaeng ito, mga kapatid? Ito yung babaeng naliligo nang makita ni David habang siya naroon sa itaas, ipinakuha niya yung babae at sinipingan niya. Ang babaeng ito na ang asawa si Urias ay isa pong sundalo. Ano ang ginawa ni David? Inilagay sa labanan si Urias at namatay, at ipinakuha ni David si Bathsheba at ito po ay ginawa niyang asawa. At alam po ba ninyo, mga kapatid, kung ilan na naging anak ni David kay Bathsheba? 13. At isa sa 13 anak na ito, walang iba kundi si Solomon. At si Solomon ang naihaliling hari dito kay David, samantalang may mga kilalang anak po si David sa ibang babae. Kay Maaka, anak na si Absalom; kay Hagit, anak na si Adonias; at kay Abigail, o kay Ahinoam ng Jezreel, anak niya si Amnon. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ni David, mga kapatid, sinasabi ng Biblia na si David ay mahusay na hari. Pero magaling na ama ng tahanan. Mahusay na hari, pero hindi magaling na ama ng tahanan. Bakit? Nagkagulo yung kanyang mga anak. Kung alam po ninyo, na yung anak ni David na si Amnon, ginahasa ang kanyang kapatid na si Tamar. At ang ganawa naman ni Absalom, ipinaghiganti si Tamar, pinatay itong si Amnon. Yung anak niyang si Adonias, mga kapatid, buhay pa si David, gusto nang agawin yung kanyang kaharian. Kaya kung titignan po ninyo bilang lalaki, na naging ama ng tahanan, failure si David, pero naging mahusay siyang hari ng panahong iyon. Pero mayroon siyang isang asawa na ang pangalan ay Bathsheba, at ang babaeng ito, mga kapatid, mahusay mga halaga ng kanyang sambahayan. Kaya nga yung kanyang anak na si Solomon ang naipalit bilang hari. Kahalili ni David, bakit? Pinalaki ni Bathsheba ang kanyang mga anak na may pagkatakot sa Diyos. Kuhanin ninyo, mga kapatid, basahin po ninyo ang kasaysayan ng babaeng ito sa Old Testament. Kasi kadalasan kami mga preachers, kapag na-share po namin si Bathsheba, madalas naming ma-share kung paano natukso si David sa kanya. At kung paano namatay ang kanilang unang anak. Pero kung titignan po ninyo, ulitin ko po,
si Batseba, mga kapatid, ay isang huwaran na ina ng tahanan at may bahay. Dahil yung ama nila Solomon, na busy sa labanan ng panahong iyon at hindi makapangaral sa kanila, mayroong isang inang ilaw ng tahanan na gumagabay at nagpapalaki sa kanyang mga anak na may pagkatakot sa Diyos ng Israel. Kaya ako po binanggit sa inyo na 13 ang naging anak ni David kay Batseba. At sa 13 ito, mga kapatid, hindi man naitala sa Biblia ang kanilang kasaysayan, pero angat na mayroon isang anak na pwedeng humalili kay David, na ang anak na ito napalaki ng kanyang ina na may pagkatakot sa Diyos. Kaya kapag sinabing ilaw ng tahanan, mga kapatid, saan galing ang liwanag na dapat ibahagi mo sa iyong mga anak? Liwanag na galing kay Kristo. Sabi ng Panginoon, akong ilaw ng sanlibutan. At sabi rin ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. At ikaw bilang ina ng tahanan, at binabanggit natin sa wikang Pilipino o Tagalog, na ilaw ng tahanan, dapat ang liwanag na mayroon ka, na maipasa sa iyong mga anak, liwanag na galing kay Kristo, para ang iyong sambahayan, lumipas man ng mahabang panahon, nakatitiyak ka, ang mga anak mo, ang mga apo mo, ang saling lahi mo, mabubuhay ng may pagkatakot sa Diyos. Bakit ito po ang tema ng aking pangangaral? Nasabi ko na, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas at ang Vatican lamang ang natatanging lugar na wala pong divorce. At hindi tayo magkakamali, at nawa, mali nga ako, pero baka dumating po yung pagkakataong maipalusot sa bansang ito yung batas tungkol sa paghihiwalay. Pero tayong mga magulang, mga anak ng Diyos, mga anak ni El Shaddai, lalo na si nanay, kung tuturuan mo ang iyong anak ng salita ng Diyos, sasabihin mo sa kanya, ang pinagsama ng Diyos ay di dapat pag-iwalayin ng tao, dahil kayong mag-asawa, naging matatag kayo hanggang sa dulo. Bakit, mga kapatid? Mas malaki ang porsyento na maayos ang tahanan kapag mapagparaya ang isang ina. Amen? Ang lalaki po, madaming paraan para aliwin ang sarili. Mag-away lang silang mag-asawa, magpupunta ng kaibigan, inom dito, inom dyan. Pero ang nanay, habang umiinom si tatay, nakagalit niya, naghihintay sa bahay. Anong ginagawa? Minsan nagsusulsi, naguhugas ng pinggan. Yung sama ng loob na kanyang nararamdaman, nalilinis pati alikabok ng kanilang kisame. Iba? Ranas ko rin po yan sa aking may bahay. Kapag nagtatampo siya sa akin, pati agiw at bahay ng gagamba sa bahay namin nawawala. Bakit? Sa halip na magpunta ng kapitbahay upang i-chismis na masama ang loob sa akin, alam ng misis kong outlet ng kanyang buhay kapag naiinis sa akin, maglinis ng bahay. Pero ang lalaki hindi ganon. Kapag naiinis sa kanyang misis, naghahanap ng kaibigan na kainuman. Kaya misis ng tahanan, pasensya na kayo. Malaki ang gampanin ninyo para maging maayos ang iyong tahanan, maging maayos ang isipan ng iyong mga anak, ng iyong mga apo. Di baling nagluloko si tatay. Ang importante, nagtitino ka sa loob ng iyong tahanan. Baka sabihin nyo sa akin, Brother Medeng, unfair ka. Hindi. Sa susunod na pagkakataon, kayo naman ang mawak ng microphone. Kayo naman ang mag-preach sa amin. Pero yan ang totoo, mga kapatid. Kikita ko yan sa pagsulong ng buhay. Kaya ito si Batseba, bagamat si David ay hindi po matagumpay na ama, matagumpay na leader ng panahong iyon, pero mayroong isang babae na ang kanyang mga anak, pinalaki niyang may pagkatakot sa Diyos. Kaya nung isinalin po ang pagiging hari kay Solomon, alam naman natin na naging matagumpay ang bayang Israel. At ayon sa mga nabasa ko po, mga kapatid, yung Proverbs chapter 31,
Kawikaan, Kabanata 31, itong chapter na ito ay dedicated o alay ni Solomon sa kanyang ina, pakita ng katangian ng isang babae na ilaw ng tahanan at huwarang may bahay. Sabi dito mga kapatid, pag-usapan natin, handa pa ba kayo mga misis ng tahanan na makinig sa akin? Sabi ng Proverbs chapter 31 verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Amen. Yan ang katotohanan mga kapatid, yung alahas kumukupas iyan. Pero ang mabuting asawa, habang lumilipas ang panahon, mas gumaganda, bumubuti ang inyong kalagayan. Ito po yung katangian ng ilaw ng tahanan, huwarang may bahay. Proverbs chapter 31 verse 13. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Ang ilaw ng tahanan, huwarang may bahay, masipag na asawa. Masipag na asawa. Ang nakalulungkot mga kapatid, may mga tao pong masipag, makialam sa buhay ng may buhay. Ito yung pagkakaiba ng mga anak ng Diyos. Laging sinasabi ng ating servant leader, ang mga anak ni El Shaddai ibang-iba kaysa iba. Ano ang pagkakaiba mo? Pagkakaiba natin. Ito isang patunay ng pagkakaiba. Ang tao sa mundo, iniibig ang umiibig sa kanila at napupuot sa kanila. Pero ang mga anak ni El Shaddai, iniibig ang umiibig sa kanila at iniibig pati ang mga taong umaayaw sa kanila. So ang binabanggit ko po dito na ilaw ng tahanan, huwarang may bahay, mga babae na mga anak ni El Shaddai. Ano ang unang katangiang binabanggit ng Proverbs chapter 31 verse 13? Masipag na asawa. Tingnan ninyo ito mga kapatid. May mga misis ng tahanan, hindi to prayer partners. Masipag makialam sa buhay ng may buhay. Pero tignan nyo ang alikabok sa loob ng bahay, gayon na lamang. Masipag makialam sa buhay ng iba, pero tignan po ninyo mga kapatid, yung kanyang kusina, yung kanyang CR, ganon na lamang. Pero ang mga anak ni El Shaddai, wala ka mang panahong makialam sa buhay ng may buhay, sa buhay ng iyong kapitbahay. Pero makikita nyo, malinis ang kanyang tahanan. Bakit? Masipag na asawa. Amen. Ikalawang katangian na binabanggit po dito, sabi ko nga sa inyo, ayon sa mga mangangaral na napakinggan ko, ang Proverbs chapter 31 ay dedikasyon ni Solomon sa kanyang ina at pakita kung ano ang katangian ng isang babaeng ilaw ng tahanan at huwarang may bahay. Ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 16, mataman niyang tinitignan ng bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Ang ikalawang katangiang binabanggit dito mga kapatid, masinop na asawa. Masinop na asawa. Kitang-kita ko po yan sa buhay namin. Na magsimula po ako sa gawain ito mga kapatid, siyempre volunteer kami. Wala kang allowance, naghihintay ka ng biyayang ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga prayer group na aming pinupuntahan. At na magsimula po kami sa gawain ito mga kapatid, talaga namang masasabi ko sa inyo na yung kasalatan ng buhay makikita. Pero alam po ba ninyo, masinop yung aking may bahay. Binigyan po kami ng Diyos ng 6 na anak.
At alam po ninyo, lahat ng damit noon na isinuot ng aming panganay, kapag lumalaki na, itinitiklop ng maayos ng may bahay ko. Itinatabi ng maayos dahil lang sabi niya sa akin, kapag nagkaroon pa tayo ng anak, isusuot niya ang mga damit na ito. Pati mga laruan po itinatago, mga kapatid. Bakit? Naiisip niya yung bukas. Minsan kapag nakakita siya ng murang tela, ang gagawin ng aking may bahay, itatabi po yun. Pag dumating ang panahon na kailangan niyang pangangailangan ng uniforme ng mga anak ko, madali siyang uhugot, mga kapatid. Kaya iyon, nakita ko kung paano niya naalagaan yung mga anak na ibinigay sa amin. At ito naman ang gusto kong sabihin sa inyo, sa biyaya po ng Diyos, hindi naranasan ng mga anak ko yung salitang paghihikahos. Bakit? May Diyos na nagdudulot ng ating pangangailangan at ang aking ikinatutuwa, binigyan ako ng Diyos ng isang masinop na asawa. Sabi dito, mataman niyang tinitingnan ng bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Konting sharing lang, mga kapatid. Siyempre, lahat naman tayo magkakaedad. At ako, personal ko itong katwiran sa aking sarili. Kailangang paghandaan ko po ang aking pagtanda. Dahil kung hindi ko paghahandaan, sino ang inaakala kong maghahanda para sa akin? At dahil yan ang usapan namin ng aking may bahay, kumuha po kami ng maliit na pwesto, parang retirement place, sa kanilang lugar sa Pangasinan. Naglagay po kami ng isang maliit na kubo at ngayon po, umuwi ang aking may bahay once a month sa lugar na ito para tignan yung kanyang mga itinanim na maliliit na punong kahoy na ang sabi niya sa akin para pagdating ng panahon na uuwi na tayo doon, may bunga na tayo na mapipitas. Sabi nung kumare ko, Mare, paano kung hindi naabutin nyo ni pare yan? Sabi niya, hindi kung hindi kami, yung mga anak namin. Di ba, minsan may mga ganyang katwiran eh. So, anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Yun yung pananaw sa bukas. At alam naman natin, kapag masinop tayo, yung aking may bahay, mga kapatid, pati butil ng bigas, binubuksan kasi magsasaka sila. Sabi niya sa akin, hindi madali, mahirap bago naging bigas iyan. Kaya wag nating sayangin. Ikatlo na katangian, binabanggit po ng Proverbs chapter 31 verse 17, gayunmay naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Ang ikatlong katangian ng ilaw ng tahanan at warang may bahay, una, sabi ko sa inyo, masipag na asawa. Ikalawa, masinop na asawa. Ikatlo, malinis sa katawan. Malinis sa katawan. Ibig sabihin yan, araw-araw naliligo. Diba? May mga misis ng tahanan, mga kapatid, mas maasim pa kaysa sa suka na kanilang ginagamit sa paksiw. Bakit? Katwiran ng iba, ano naman? May asawa na ako, okay lang kahit hindi ako maligo. Hindi po ganun, mga kapatid. Itinuturing ng Biblia na ang mga anak ng Diyos ay isang lalaki at babae na malinis sa katawan. Amen? Gayunmay naingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Ikaapat na katangi ang binabanggit po ng Proverbs chapter 31. Basahin ko sa 18. Sa kanya'y mahalaga ang bawat kinagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtsatsaga.
Ikaapat, mga kapatid, tama ba ako? 1, 2, 3, 4 ay matyaga. Matyaga. Ang nanay ko po, nung nabubuhay pa, kitang-kita ko ang pagiging matyaga ng nanay ko. Mahusay po siya magganchilyo. Kaya alam po ba ninyo noon, yung lamisita namin, may nakapatong na ganchilyo dyan. Yung electric pan namin nung unang panahon, may nakasabit pong panakip na ganchilyo. Kaya ang gagawin mo bago magamit yung electric pan, tatanggalin mo pa. At yung kortina po namin noon, mga ginanchilyo, mga kapatid, ganun po katyaga yung nanay ko. Habang nagbabantay sa tindahang ginamit sa amin ng Diyos para sa aming ikabubuhay at walang bumibili, mga kapatid, ayon, abala yung kanyang daliri sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya makikita yung bahay namin noon talaga namang electric pan, yung sopa, lemisita, yung lamesa, matapos punasan at patuyuin, lalagyan po ng pinakatakip na ginanchilyo ng nanay ko. Napakatyaga, mga kapatid, sa Panginoon. Ngayon, sorry ha, yung mga nanay ngayon, sana hindi matyaga sa pakikialam ng buhay ng iba. Diba? Kami po, maliit lang yung lugar namin sa Valenzuela. Kaya lang may mga paso doon sa harapan ng bahay namin na may tanim na ampalaya, talong, kamatis, kung ano-ano, mga kapatid, na kapag magigisa ka, magugulay ka, pwede mong pitasin doon sa tapat ng bintana namin. Yun po ang tiyaga ng aking may bahay. Kahit gabi na, nakikita ko dun sa labas, nagbubungkal ng kung ano-ano, para kahit makatipid ng kaunti. Pero bahagi na yun ng kanyang exercise. Bahagi na rin yun ng kanyang habit, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya ang isang ina dapat matyaga. Amen. Lalo na ngayon, sa pagtuturo sa mga anak, may mga assignment ang mga bata na wala naman talagang tiyagang magturo yung tatay. Ako nga, pag tinatanong ako nung aking apolo, sabi ni Lola, magaling ka daw sa math. Tingnan mo nga itong assignment ko. Simple lang ang sagot ko sa apo ko. Apo, absent yata ako nang ituro yan. Pero yung kanyang lola, ang tiyaga, mga kapatid, naturuan yung aming apo. So, ibig sabihin, kasama sa katangian niyan ng isang babae, dapat matyaga siya. Proverbs chapter 31 verse 20. Isa pang katangian dito, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Ang isang katangian ng isang babaeng huwaran ay matulungin. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi ko na kailangang i-explain pa ito, mga kapatid. Dahil ito naman ay pananagutan natin bilang mga anak ng Diyos. Na bahagi po ng ating paggunita ngayon tungkol sa tinatawag nating Lenten season, hindi ba? Prayer, fasting, and almsgiving. Yung pagbibigay, pagtutulong, paghahandog. Sa lugar po namin, kasi ang style nung lugar na kinilalagyan po namin ngayon, parang style baryo pa rin. Kapag may birthday, magpapadala ng pansit, spaghetti sa inyo. Pag New Year, Christmas, o may mga special occasions, ang ginagawa po ng mga kapitbahay at ginagawa din namin, ay nagsosobra kami ng iluluto. Pagkatapos yung sobra, ipapahatid sa kapitbahay, at yung kapitbahay naman, ihahatid dun sa amin, kaya yung hapagkainan mo, maraming putahe, kahit ilang lang ang iniluto mo. Kasi yun pa rin yung practice namin ng aming kapitbahay at sila man ay malapit sa amin. So ang isang katangian, mga kapatid, yung pagiging matulungin. Isa pang katangian na narito ay ganito. Sabi rito, ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya
ay pawang katapatan. Ang ika-6 ay hindi matabil ang labi. Hindi matabil ang dila. Ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sa mundo po natin ngayon, na marami tayong nakikita na mga prank, di ba? Alam niyo yan mga kapatid, yung biro na malala sa kanyang kapwa. O madalas din natin marinig ngayon ng salitang fake news. Pero alam po ba ninyong malaki ang magagawa ng isang ina para sa kanyang mga anak? Ano ang sabi dito? Ang salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Ano ang ituturo, mga kapatid? Siyempre, gaya ng sinabi ko sa inyo, naturuan po ni Batseba ang kanyang mga anak, lalo na sa Solomon, ng pagkatakot sa Diyos, ng pagkilala sa Diyos, ng pag-alam kung ano makabubuti, na kung anong dapat ipagawa sa kanyang mga anak. Ito yung mga paraan, mga kapatid, upang yung mga balita sa ating paligid, kaya po nating tapatan ng katotohanan. Naikwento ko na ito, pero maulit ko lang sa inyo, na minsan may humingi po sa akin ng panalangin na isang lola para sa kanyang 12 taon na apo na babae. Ang batang ito daw ay ang galing ng magmura. At minsan pati ang lola namumura nung kanyang apo na 12 taon. Ang tanong ko sa kanya, bago ko panalangin, sabi ko, saan ba natuto magmura yung bata? Sabi ng lola, sa kapitbahay. Kung sa kapitbahay natutong magmura at napakinggan ang ganyang salita ng apo mo, kapag umuwi pa sa loob ng tahanan mo, sabi ko sa lolang ito, sinasabi mo ba sa apo mo na masama ang magmura? Ang sagot po sa akin ng lola ay ganito, Brad, ayaw makinig sa akin, ayaw akong sundin o pakinggan ng aking apo. Ang sabi ko sa lola, tignan ninyo, nakalulungkot. Yung apo ninyo na kay murang-mura pang edad, mas pinakikinggan pa ang kapitbahay kaysa mismong kasama sa loob ng bahay. Kung isasagot po natin yan, mga lolo't lola, nanay at tatay, nasasabihin natin ang ating mga anak, ating mga apo, mas nakikinig pa sa kapitbahay kaysa mismo sa atin sa loob ng bahay, may problema tayo. Paano natin inimulat ang mga batang ito? Paano natin pinalaki? Kasi kung imumulat mo ang bata sa salita ng Diyos at pagkatakot sa Diyos, kahit lumabas ng kapitbahay yan, at may marinig na pangit na salita, mas paniniwalaan kang kasama sa loob ng tahanan. Kaya kung babalikan po natin ang kasaysayan, mga kapatid, sabi ko nga nakaraang preaching ko, si Jose at si Maria, nang musmus pa ang Panginoon at bata pa, laging dinadala si Jesus sa templo, kung saan natin nais dalhin ang ating mga anak sa bukas ng kanilang buhay, sa ngayon pa lamang doon natin sila ihatid. Nais mo yung anak mo maging reliyoso? Nais mo yung apo mo magkaroon ng takot sa Diyos? Dalhin mo sa simbahan. Dalhin mo sa gawain ng Panginoon. Pero minsan may mga nanay nakalulungkot. Ang kanilang mga anak ay liit-liit pa sa bingguhan dinadala. Bakit? Doon siya nagpupunta. Ulitin ko mga kapatid, naging prinsipyo po ito ng buhay ko nang magpamilya ako. Ang sabi ko sa aking sarili, kung saan ko nais makita yung aking mga anak, aking mga apo, sa kinabukasan ng kanilang buhay, dapat ngayon pa lamang doon ko i-practice na puntahan ng kanilang mga paa. Kaya hindi man ako nagkaroon ng anak na magiging preacher na katulad ko, naniniwala naman po ako at nakikita ko sa kanilang mga career, sa kanilang hanap buhay, kitang-kita ko ang pagkatakot ng mga anak ko sa Diyos kahit hindi nakikita ng kanilang tatay. Meron po akong anak na nurse na nagtatrabaho po sa munisipyo ng Valenzuela. Ito ang patotoo niya sa akin ng minsan na pinuntahan siya, sabi niya, Ma, may kinounseling akong pasyente.
Sabi niya nga sa akin, turuan mo nga ako mag-pray over. Kasi matapos kong kausapin, sabi sa akin ng pasyente, ay ipanalangin mo naman ako. So mga kapatid, kahit hindi po nagpipreach, natuturuan natin ang pagkatakot sa kanilang puso. Saan man pumaroon yung mga mahal natin sa buhay, biyaya ng Diyos, biyaya sila sa ating mga saling lahi. Amen. Isa munang malakas na palakpak sa Panginoon. Ulitin ko po ang sabi dito sa ika-6, mga kapatid, Proverbs chapter 31 verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Ano ang sabi dito? Hindi matabil ang dila. Maingat magsalita. Itinuturo tama sa kanyang mga anak, tama sa kanyang mga apo, hindi tinuturuan ang kanyang mga anak na mainis sa kanilang tatay o mainis sa mga tao sa kanilang paligid. Ikapito, mga kapatid, ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 30 to 31, ilan lang po ito, inango ko lang sa aklat ng Kawikaan, ilang katangian ng isang babaeng sinasabing ina ng tahanan at warang may bahay, masipag na asawa, masinop na asawa, malinis sa katawan, matyaga, matulungin, hindi matabilang dila, at ang sabi ng Proverbs chapter 31 verse 30 and 31, magdarayang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanyang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. At ito ang napaka-importante, mga kapatid, ina, babae na may takot kay Yahweh. May takot sa Diyos. At ang takot na ito ang nagtutulak sa kanyang gumawa ng kabutihan para sa kanyang pamilya. Amen. So mga kapatid, uulitin ko po, ilang katangian ito, di ba? Si nanay, ang una mong guro, nagturo na magsalita ka ng mama at papa, matuto kang sumulat at bumasa ng abakada. Si nanay, ang una mong manggagamot, maglagay ng salompas, magpahid ng langis, maglagay ng bigkis, magtapal ng dahon sa katawan. Si nanay, ang una mong abogado, and then ilan na ba sinugod ni nanay mo, maipagtanggol ka lang. Bakit ko po ipinapaalala ito? Kasi sa susunod po, na pagtayo ko rito, aywan ko kung kailan, akin na may share yung tungkol naman sa anak. Last Monday, na-share ko yung ama, hindi ba? Ano yung pananagutan ng ama, a role model, sabi ko sa inyo, provider, protector, mga kapatid, ng mga anak. Ngayon, ang ina, yan ang trabaho ninyo, ilaw ng tahanan. Ang ibig sabihin, kayo ang maghahatid ng liwanag para sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, na mabuhay sila ng may pagkatakot sa Diyos. Mabuhay sila ng may pagkatakot sa Diyos. Ulit-ulitin po ninyong basahin. Sundan ninyo. Yung binanggit ko sa inyo, mga kapatid, na babae na naging asawa ni David na si Bathsheba. Dito ko po tapusin, mga kapatid. Sabi dito ng Isaiah chapter 66 verse 13, aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Katangian pa rin ng isang ina na binabanggit po sa aklat ng Isaiah, pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Nanay, ilagay ninyo ito sa inyong puso't kalooban. Kung mayroong unang dapat makabatid nang nagaganap sa inyong mga anak kayo. Dapat habang pinalalaki yung bata, huwag niyong mailagay sa kanilang isipan na kayo ang unang kontrabida ng kanilang buhay. Dahil kapag nailagay sa kanilang isipan na kontrabida kayo, paglilihiman kayo. Ikaw kwento niya sa kanyang kaibigan at nakalulungkot, may mga pagkakataon po na sa kwento ng buhay ng kanyang anak, ang huling nakakaalam si nanay. Bakit? Kasi hindi niya na-establish ang relasyon na hindi lamang ako ina mo.
Ako ay kaibigan mo, supporter mo. At kung mayroon mang tao sa mundong ito na naghahangad ng tagumpay at lumigaya ang buhay mo, walang iba kundi ako na iyong ina dahil liwanag ang dala ko sa buhay mo. Naintindihan po ninyo? Okay, tayo na tayo mga kapatid. Masyado akong maagang ipinasok ng ating mga kapatid. 45 minutes lang talaga ako mag-talk mga kapatid sa Panginoon. Para hindi rin kayo mainip. At paalala lang po bukas, wala po tayong gawain dito dahil ang ating gawain nasa lugar ng Rizal, sa Taytay, sa pastoral visit ng ating servant leader. Itaas po ninyo yung mga prayer requests at ang mga bagay na nais nyo pagpalain ng Panginoon at sa oras po na ito, pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng bagay na Kanyang ginawa sa ating buhay. Sa mga nanay na ipinahintulot ng Diyos na maging ina ng tahanan, pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang pagtitiwala sa atin na magpalaki ng mga anak na ibinigay niyo sa atin.